Hi guys, this is your Miss A. May bago akong handog sa inyo dito sa aking YouTube channel. Itong Eagle Shadow Series 55. Andrea Almonte, Puentevilla, The Eagle Shadow 55, to know the price. Sa pagdating ni Mara sa kanyang buhay, tila hindi lang ang kalayaan niya ang malalagay sa alanganin. Ngunit pati na rin yata ang mailap niyang puso. Dahil hindi lang niya ito kailangang bantayan, kailangan din niya itong yakapin at aluin, patahanin sa mga gabing dinadalaw ito ng mga bangungot ng malagim na nakaraan. But Jesus, Mara is not a child. She is already 18, a grown-up woman. At ang bawat bahagi ng katawan ay hinog na at walang lalaking hindi mahihimbang sa kagandahan nito. Ipagpapalit ba niya ang kalayaan at pagiging maginoo sa ipinangangakong ligaya ng mainit na katawan ng dalaga? Kabanata 1. Shadow 1 to Shadow 2, what is your position? Over. Shadow 2 to Shadow 1, I'm at 12 o'clock position. To the subject. Over. Copy that. Just stand by and wait for my signal. Over. Copy. Over. Nawala na ang tinig sa kabilang linya. Umayos na si Erwin sa kanyang posisyon gamit ang binocular na may night vision. Muli niya sinipat ang malaking bahay na nakatayo sa gitna ng maluwang na solar na naliligiran ng matataas na pader at malalagong puno ng kahoy. Tahimik sa labas ang naturang bahay, pero tanaw sa mga salaming bintana at dingding ang nagliliwanag na ilaw mula sa loob. Tila ba may idinaraos na pagtitipon doon. Habang sa paligid ng looban ay palakad-lakad ang mga lalaking nakaitim at armado ng matataas na kalibre ng baril. Mga alisto, animo mga sundalong handa sa gera na anumang oras ay makikipagputukan sa kalaban. Sa isang panig naman ng looban ay may 6 na Doberman na lalakad-lakad at sisinghot-singhot sa paligid, waring naghahanap ng kalaban na masisila ang mga pangil na matutulis. At sa isa pang panig ay may nakaparadang mga mamahaling SUV na tinted ang mga salamin. Halatang sasakyan iyon ng mga may sinabing tao ng mga big time. Yeah, there's no way out. Ang sino ang mapasok sa lugar na yun ay walang pag-asang makalabas o makatakas. Damn, those devils that incarnate into a man. Hindi sila dapat mabuhay. Wala silang karapatang manatili sa mundong ito. Kay daming buhay ang wawasakin nila kapag nanatili sila rito. Humigpit ang hawak niya sa dalang baril habang nagsisimula na namang kumulo ang galit sa kanyang dibdib para sa mga taong nasa loob ng malaki at magandang bahay na yun na kung titingnan mula sa labas ay mistulang isang kapangapangarap na bahay, isang paraiso. Pero kung alam lang ng mga taong nakatira sa paligid niyon, ang mga taong nasa loob ay mga demonyo. Baka matagalan nilang sinunog ang naturang lugar. Sa isiping yun, lalong naglatang sa galit ang dibdib ni Erwin. Nakadama ng pagkainip sa hinihintay na hudyat upang sumalakay na at hulihin ang masasamang loob na naroon. Habang sa loob ng malaking bahay na animo mansyon, welcome Don Edmundo. Akala ko hindi ka makakarating. Nakangising wika ng may edad na lalaking puro puti na ang buhok, bagamat matikas pa rin ang tindig sa bagong dating na bisita. Mari ba naman yun, Salcedo? Napakasaya mo magka-party, saka inilingap sa paligid ang paningin. Ilang may edad na kalalakihan ang naroon, mga mukhang big time sa suot na tuxedo, mga mukhang executive o doon, mga mukhang kagalang-galang na politiko at negosyante. Nagkikislapan ang malalaking bracelet at necklace na nakapalamuti sa katawan ng mga ito. At bawat isa ay may mga nakaalalay na ilang kalalakihang nakabarong na nagsisibing security at bodyguard ng mga ito. Nagtatawanan habang nagkukwentuhan, nag-iinuman ng mamahaling alak at ang iba'y nagkakainan ng masasarap na pagkain nakahain sa mahabang buffet table. Habang sa paligid ay palakad-lakad ang magdagagandahan at nagseseksihan na waitress na taga-silbi. Oh, napabaling dito ang panay ng lalaki. Yeah, alam na alam ko yata ang weakness mo. Nangingislap ang mga mata ni Salcedo habang nagsasalita. Oh, meron tayo dyan? Oo naman.
Kaya nga siniguro ko na pupunta ka. Sa'yo ko talaga inilalaan ng isang yon. Batang-bata, sariwang-sariwa at higit sa lahat. Sigurado ako na Celia. Talaga, lalo namang tila nabuhayan ng dugo ang Don. Oo, pero mamaya na kita dadalhin sa kanya ha. Sa ngayon, just enjoy the party, the food, the wine, the babes, at maya-maya mayroon tayong floor show. Live show to, Don Edmundo. Wow, ha? Pampainit, ganun ba? Ano pa nga ba? Kaya relax ka lang ha. Sure, maghihintay ako sa Salcedo, may tiwala ako sa salita mo. Pagkaway naghalakhakan pang nagtapikan. Sa balikat ang dalawa. Sa kanyang kinaroroonan habang nakasiksik siya sa pinakasulok at yakap ang sariling nanlalamig sa takot. Paulit-ulit na gumagala ang kanyang paningin sa marayang silid na yun. Ang malaki at malambot na kamang nakapondo sa pinakagitna ay nababalutan ng kulay rosas at bulaklaking kobre kama. May 6 na malalambot na unan nakapalibot. Mabango ang air freshener na kanyang nalalanghap. Isang marangyang silid na kapangapangarap na tulugan, isang malambot na kamang kay sarap sanang higaan. Wala nito sa kanilang bahay sa probinsyang kanyang pinagmulan. Ang naroon ay papag nakawayang nalalatagan lang ng banig na sira-sira na rin ang gilid. At 3 pa sila ng kanyang 2 kapatid na nakababata. Ang kailangang magsiksikan doon. Wala silang kumot. Mayroon lang sira-sirang kulambo na puro tagpina para walang makapasok na lamok. Pero kahit nagaano kaganda ang naturang silid, hinding-hindi niya ipagpapalit ang payapang pakiramdam na nadarama niya noong meron pa siya sa kanilang bahay. Nagiray-giray na rin ang pagkakatayo. Dahil ang pagkabalisa at takot, ang pangamba at pagkalito na nadarama niya ngayon habang naroon siya sa marangyang silid na tila hindi man lang niya magawang huminga, ay hindi kayang bayaran ng anumang magagandang bagay na nasa kanyang paligid ngayon. Panginoon ko, nasaan po ako? Tulungan niyo po ako. Huwag niyo po sana akong pabayaan. Habang patuloy siya sa pagdarasal, hindi niya madalumat sa isip kung bakit kailangang humantong siya sa ganitong kalagayan. Ang tanging nais lang naman ng dalaga ay makatulong sa mga magulang para itaguyod ang naghihirap niyang pamilya. Ang tanging nais lang naman niya ay magkaroon ng disenteng trabaho kung saan siya kikita ng perang ipambibili ng pagkain para sa kanyang mga kapatid na nag-iiyakan kapag nagugutom o nagkakasakit at walang perang pambili ng pagkain at gamot. Ano ka ba? Sigurado magkakapera ka kapag sumama ka sa akin sa lungsod. Amoki ni Lori kay Mara. At anong klaseng trabaho ang papasukan ko ron? Elementary lang ang natapos ko. At bakit? Hindi ba't elementarya lang din ang natapos ko? Pero nakita mo naman, hindi ba? Tumayo pa ito at iniliyad ang dibdib. Hinaplos-haplos ang magarang damit na suot. Ngayon ay may pera na rin ako kahit na paano. Nabibili ko na ang magustuhan ko. Nakakain ko na ang nais kong kainin. At higit sa lahat, napapadalhan ko na ng pera sina inang para maibili ng pagkain ang mga kapatid ko at nakakapag-aral na rin sila sa sekundarya. Oo nga, pero ano bang trabaho mo sa Manila? Ano pa, despatchadora sa malaking department store na nasa isang mall. Ay naku Mara, sa ganda mong yan, pwedeng-pwede ka sa trabaho ko. Despatchadora, tindera, ganun ba? Parang ganun, pero sosyal na tindera, no? Naka-uniforme ako na maganda. Naka-makeup ako at ayos na isang buhok ko kapag pumapasok ako. Nakasapatos din ako na maganda at higit sa lahat, malamig sa lugar ko. Aircon kasi ang buong lugar kaya hindi mainit at walang pumapasok na alikabok. Araw-araw pa ay mga sosyal at mayayamang tao ang nakakasalamuha ko. Mababango sila, magagara ang bihis, at higit sa lahat, mapepera. Alam mo ba ha, kapag bumibili sila sa akin, ay nasisiyan sila sa serbisyo ko. Kaya binibigyan nila ako ng malaking tip. Kadalasan ay hindi na kinukuha ang sukli. Bayad nila sa kanilang binili. Yun ang dahilan kaya lagi akong maraming perang na ipapadala at malaki na iipon ko. Ay nakita mo naman hindi ba? Naipagawa na ang bahay namin. Bato na at naikalawan ng palapag. Kahit na bumaha dito sa akin ay hindi na kami lilikas sa kapilya dahil mataas na ang bahay namin.
Oo nga, noon ngang bumaha dito ay sa inyo kami nakituloy. Medyo masungit nga lang ngayon ang nanay mo, kaya hindi rin kami mapalagay. Ay, pagpasensya mo na si Inang. Ayaw lang kasi niyang madumihan ang sahig namin gawa sa tiles. Pero kung sasama ka sa akin sa lungsod at naipasok na kita sa trabaho, ay nako, sigurado mas maganda pa sa bahay namin ang maipapagawa mo. At siguradong mas masasarap ang pagkain makakain ng mga kapatid mo. At higit sa lahat, makakapag-aral nila sila sa sekundarya. At kung suswertuhin ka pa, baka makapag-aral pa sa kolehiyo. Kailangan namin talaga ang bagong despatsadora.